salamat po. Maraming salamat sa napakainit. Susunod na ibigay nito sa amin dito sa Grupo Alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 ay hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi niyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Paalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalat ng senador, ha? Ito po ang ating sa senatorial candidate po. Maraming salamat po. At nakarating po kayo dito sa ating counting programa para po ay mapakilala at maipagmalaki po namin ang aming kandidato para sa Senado. Ngunit palagay ko po, hindi pa po masyadong kailangan mangampanya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po ay napakadali pa para sa akin ang mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala naman kung kikilatisin po natin isa-isa yan. Lahat po yan starring, di ka nga kung baga sa sine. Lahat po starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ay ngayon, itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin. Lahat po na pinakamagaling at pinaka-mabuti at pinaka-masipag na mga nagsiservisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya ako po ay napakapalad dahil naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato. Dahil po, napagod din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal ko lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat. Sa dami ng ating gagawin, pakita nyo naman po yung video. Lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa Rizal, kundi hanggang sa buong Calabarzon po, ay kasama po yan. Para matapos po natin, yung mahalagang programa niyan, kailangan po ang tulong ng ating mga senador. Kaya po, kailangan po sila dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senador na si Senator Lacson. Senador na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. Si Senator Soto. At saka si Senator Tolentino. Pagdag pa doon, si Senator Tito Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. At napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na humawak ng 24 na senador na nagtatalo, na nagdidebate, dahil lagi nang nahahanapan ng paraan upang kami magkasundo at maituloy natin ang trabaho na ibinigay ninyo sa amin nung kami ay nasa Senado. Kaya po, wala na po na, sanay na po sila, gumawa ng batas, alam na po nila, patakbo sa Senado, alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung paano pabilisin ang trabaho ng gobyerno. Ang
ay kalahati naman po ng ating slate dito ay dumata po sa mababang kapulungan sa House of Representatives. Naging congressman po. Naging congressman po si Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya po, pinagsama-sama naman po ninyo, ay palagay ko, ako nga, lalo kong iniisip, kung ako maging kandidato bilang senador at hindi ako kasama sa grupong ito, ay baka magdalawang isip ako, nalalabanan ko itong mga ito, mahirap talunin itong mga ito dahil sila po ay talaga piling-piling, sila po talaga ay may mahabang record sa pagtulong sa taong bayan. Apat naman po sa ating mga kandidato, apat na po sa kanila ay humawak ng tinatawag cabinet position. Bale, sila ay kasama sa kabinete. Unang-una dyan, alam niyo po, nung bago po bilang Pangulo, kailangan ko mag-appoint ng mga iba't ibang opisyal, mga kalihim ng mga lalaking departamento. Isa doon ay ang Department of Interior and Local Government. Iniisip ko, sino ang kilala ko? Sino ang kaninong pangalan ang naririnig ko kapag pinag-uusapan ang mga issue tungkol sa local government? Dahil napakahalaga ang national government at saka local government ay magkasama. Laging magkasama, laging nagtutulungan. Kung hindi po, napakahirap pababain ang programa ng national government. May kilala po ako na naging mayor ng Mandaluyong at kinilala po bilang mayor dahil marami siyang natanggap na premyo. Yan po ay ang naging secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Si Senator Tolentino naman, ito, siya po ay bago po siya naging senador, siya ay nasa MMDA, Metro Manila Development Authority po. Napakahirap na problema, napakahirap na trabaho po yan. Dahil siya, lahat po ng proyekto ng MMDA, nakasakop po lahat ng bayan, lahat ng lungsod ng Metro Manila. Kaya kailangan niya i-coordinate lahat po yan. Ngunit, kayang-kaya niyang ginawa. At nakita naman natin maraming pagbabago ang nangyari nung siya ay namumuno ng MMDA, si Senator Tolentino. At sa Senator Tolentino po, ito lagi kong binabanggit para maunawaan ninyo kung gaano niya kamahal ang kanyang kababayan. Si Senator Tolentino po, ang panahon pagkatapos namin ng Yolanda, andun po kami sa Tacloban. Sa Leyte, umiikot po kami hanggang Samar. And talagang nagmamakaawa po kami sa national government po na magpadala ng tulong, magpadala ng relief food, magpadala ng mga heavy equipment para maiasayos namin, mahukay na namin, baka sakaling may survivor pa. Ang una pong dumating na ahensya doon sa Tacloban, ang gulat po namin ay ang MMDA kasama si Senator Tolentino ang unang nagdala ng heavy equipment doon sa Tacloban. Napabilis po trabaho. Marami po kaming nasalba dahil sa kanyang ginawa. Andyan din po na humawak ng, sabi ko nga, doon sa Palo, sinasabi ko, nung upo ako, DSWD, kailangan lagyan natin ng magaling na sekretarya. Dahil maraming gagawin tutulong talaga sa mga kababayan natin po pagkat may pangangailangan. Iniisip ko, sino ang kilala na isang tao na buong araw at kung minsan buong gabi ay talagang ang buhay niya ay tinayanan niya upang tumulong sa taong bayan. At sino ba ay yung nakakang na isang tao na isang yan lang ang niliisip kung paano tulungan lalo na hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga sikat, kung hindi yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan ng tulong.
at sino pa at hindi si Secretary Erwin Tulfo ng Department of kasama din po niya si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung ayon sa muna ang mamahala para sa pagpaayos ng Region 8 dahil pagkatama ng Bagyo Yolanda. At dinala po nila lahat ng kanyang galing, lahat ng kanyang kakayahan upang magpatayo ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang ayusin ang mga nasira para tulungan ang mga nasalanta, para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Yan po ay ang kanyang ginawa at hindi po sa kanya, hindi po naka-recover yung aming probinsya, hindi po naka-recover ang mga komunidad sa Region Lalo na napakalakas ang tama ng Yolanda. Yan po ang ginawang trabaho ni Senator Lacson na pinag-level po na trabaho yan. Ngunit bukod sa rehabilitation na ginawa ni Senator Ping Lacson, alam mo naman siguro siya ay naging hepe ng PNP. Siya ang namuno ng buong kapulisan dito sa buong Pilipinas. At hindi lang siya ay na-appoint, kung hindi, pakita ko ng galing dahil po ng panahon ni Senator Ping Lacson na Chief PNP. Yun ang panahon na pinakamataas ang approval rating ng pulis sa buong Pilipinas. Kaya naman po makikita po natin, leader po yan. Talagang marunong humawak ng tao, marunong gumawa ng trabaho. At sa likod po, yung trabaho ng Chief PNP. Isipin nyo, libo-libo ang kanyang kapulisan ay nahawakan ng nabuti at marami pong natulungan ng kababayan natin. Alam nila po ang trabaho ng gobyerno. Alam po nila kung ano ang pangangailangan ng taong bayan. Hindi na po sila, pagkaupo po nila, hindi mo na masasabi na mag-aaral pa yan, magtatanong-tanong pa yan. Hindi na po. Mula sa unang oras ng unang araw ng kanilang pagtupo bilang senador, asahan po ninyo sila ay nandyan na, ginagawa na po ang trabaho ng senador, ginagawa na po, nakikinig na po sa mga hinaing ng ating mga kababayan at binibigyan po ng solusyon. Lahat po na yan. Ilan naman sila sa kalitan, meron din po din tayo ang mga naging gobernador. Naging gobernador din po ng probinsya ng Pampanga. Ang probinsya ng Pampanga naging gobernador po si Governor Rito Lapid. Ng probinsya ng Pampanga dahil po sa mga trabaho na ating buting senador, Dito Lapid, dating Governor Dito Lapid. May isa po po. May isa pa po na naging gobernador po ng isang malaking lalawigan. At alam niyo po, kung sino sa ating mga kandidato ay dati ay naging gobernador ng lalawigan ng Cavite. Ayan po, alam na po ninyo yung ating kinahahangaan na alam niyo, ang pagkakilala niyo po sa kanya ay bilang artista, action star. Ngunit, tahimik lang po. Hindi lang po yun ang kanyang ginagawa. Tahimik lang po, tahimik lang po kung nakatrabaho. Kung siya nasa Senado, kasama din po kami. At nakikita ko naman, seryoso siya sa trabaho. At yung mga artista niya ay ginagamit niya para makatulong din. Kaya
itong ating naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, Governor Pong Revilla. Meron na tayong gobernador. Meron din tayo city mayor na kasama rito sa line-up ng alyansa para sa Senado. Ang naging city mayor po, nabanggit ko na po, si Mayor Benhur Abalos po ng Mandaluyong. Marami po siyang itinapigan po siya, maraming pagkakilala, maraming premyo, hindi lamang galing sa Pilipinas, kundi po mga international na nag-aaral sa mga NGU. Ayan po ang nakita po nila ang magandang trabaho po bilang mayor ni Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Andito rin po ay si Senator Tolentino. Senator Tolentino. Si Senator Tolentino, hindi mo rin alam. Alam nyo kung minsan ay sinasabi ko, sa ating tol ay sinasabi ko sa kanya, dapat pagmalaki mo, yung mga ginagawa mo, hindi pagiging mo sa tao. Napakatahimik po, kaya siguro hindi mo alam. Sabi po ay naging mayor ng lungsod ng Tagaytay. Mayor ang sabi ko ang LGU. At alin sa lahat ng lungsod ng Pilipinas ang pinakamayaman? Makati. At sino ang mayor ng Makati? Andyan po ang ating kaibigan, si Mayor Abby Binay. Napakarami ang pera, napakarami ang pondo. Hindi, mas nagiging komplikado nga daw yung buhay nila. Pero, ang ginawa niya, ang solusyon niya, dahil marami siyang nakukuha ang pondo, dahil malalaking negosyo po, malaking korporasyon, ang sa Makati. Ginamit po niya, hindi lang ang pag-develop na lungsod ng Makati. Ngunit, kung pumunta po yun ng Makati, hindi ka Makati po kayo, napakaswerte po ninyo. Dahil lahat po ng benepisyo ay binibigay ng lungsod. Lahat po ng benepisyo binibigay sa matatanda, binibigay sa mga bata, binibigay sa mga may sakit. Yan po ang trabaho ng ating butihing Mayor Abby Binay ng Makati. At di po natin kinakalimutan ang boses ng ating kababaihan. Tatlo po sa andito po, nagandahan po yung tatlo namin kandidato dito. At nakangiti lang po yan. Ngunit, asahan po ninyo, napakapapag ninyo, napakasikat po dyan. Hindi nyo po naman alalahanin na mawawala ang boses ng kababaihan. Kasi dahil langgap po sila, at sila ay magiging boses ng kababaihan sa Senado. Sila ang magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan dito sa Pilipinas. Dahil batas ang trabaho ng mga legislator, ng mga senador at saka mga ay mabuti naman na apat po sa ating line-up ay mga abogado. Andiyan po, Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang nagkakalingan po, alam na po, sa galing po nila na abogado. Dami kong sinasabi, kung wala silang pagmamahal sa bayan, kung wala silang pagmamahal sa kanilang kababayan, ay nagpayano na rin po sila. At nagtrabaho lang po siguro. Ngunit, hindi po yun ang pinili nilang buhay. Nagsakripisyo po sila, hindi na bagay umaman o hindi.
basta't makatulong sa taong bayan. Yan po ang ating apat na abogado. At nandiyan po sila na handa na magservisyo muli. At kung titignan po natin, baka kamarin mo ninyo dito nanggaling sa Luzon, sa Manila na ang ating mga kandidato. Dito naman po yun. Dahil si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, ng Sarangani, ng Sansa, ay doon po lumaki at doon po sumikat na naging boksingero na nagpalit na. Pagkatapos na mag-boxing, kinilala na siya sa buong mundo, nagdala ng danal dito sa ating bansa, ay siya naman ay nagservisyo publiko. At siya, doon naman siya galing sa Mindanao, kasama din po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay Davao at sa Sulu. Dahil po doon na destino ang kanyang ama na naging bayani ng bansang Pilipinas. At baka po hindi ninyo alam na ang meron pong Senator Soto bago po kay Senator Tito Soto. Si Senator Vicente Soto po, na unang senador na Soto ay galing naman sa Cebu. Kaya po, galing po kung saan ang ating mga kandidato. Sila po ay nalalaman po nila ang mga problema ng taong bayan sa bawat lugar, sa pinanggalingan nila, sa napuntahan nila. At malawak po ang kanilang kaalaman. Dahil yan lang po ang kanilang ginagawa kundi magservisyo sa taong bayan. Si Camille Villar naman, ngayon nasa Las Piñas na po sila nakatira. Ngunit po, ang mga ninunin nila ay mga ninunin po. Kaya makita po ninyo, well represented po, maganda po ang representasyon ng ating linya, ng ating kagrupo, ng ating ticket sa lahat ng buong Pilipinas. Mga kababayan, palagay ko, dahil sa narinig na po ang kanilang mga karanasan, narinig na po ang kanilang mga binabalak na gagawin kapag sila ay ibalik ninyo dito sa Senado. Ito po ay nakikita na po siguro ninyo. Ang tinutukuan po ng alyansa ay kapayapaan at kaunlaran. Ang kailangan po natin para pagpunod tayo ay hindi po ang pananakot at paninigaw. At ang kailangan po natin ay ang solusyon. Hindi ang mga nangihinit at ang mga salita na wala namang kinalaman sa kabubuhan sa buhay ng ating mga kababayan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at biktima. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit pa sino nananayuhan. Tayo lang ang mga Pilipino ay may karapatan na makinabang sa yaman ng ating minamahal na Pilipino. Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na kailangan po kumatay ng libo-libo na Pilipino para po kasi ang problema na ito. Ang kailangan po ay dapat po tulungan po natin ang ating mga kapisan, suportahan po natin ang ating mga LGU. Yan po ang solusyon. Hindi ang nakakasahan ng pinakita natin na dapat isagwag natin ulit. At hindi naman kailangan ulit ng parako para makakasan natin, mabigyan natin ng solusyon. Ang problema sa pagkadroga, ang
problema sa krimen. Yan po ay aming kasama, ang aming paniniwala. Yan po ang aming ipaglalaban. May tamang paraan para iyakin ang kapayapaan. Yan po ay tutuyang pagsuporta sa ating mga kababayan, sa ating mga law enforcement, sa ating mga sundalo, sa ating po, lahat po nagsiservisyo sa tao. Sa pagdating naman po ng ekonomiya, huwag na po tayong babalik dahil sa mga illegal na negosyo pa tayo ng mundo. Nakita naman po yung nangyayari. Yung mga na yan, yan ang naging pugal ng kaharasan, naging pugal ng krimen. Kaya pinagbinan lang po natin na hindi po yan ang solusyon para sa trabaho, para sa taong bayan. Ang solusyon po ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, nakilala niyo na po, nakita niyo na po ang aming pinaglalaban. Narinig ko na po ang aming manindigan. Narinig ko na po kung ano ang aming balak gawin kapag sila ay nandyan na sa Senado. Ang iisa lamang na aming iisipin kung paano tulungan ang taong bayan, kung paano pagandahin ang Pilipinas, kung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang aming harap, yan ang aming layunin. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po ang alyansa. Kaya po, sa kayo po, huwag na kayong magdalawang isip. Alyansa all the way! Alyansa sa bago! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand